Good morning, Ma'am. Good morning, everyone. I am Ina M. Tumakmol, the reporter of Kabanata 19, El Filibusterismo na ilathala sa Gen noong 1891. So, ang El Filibusterismo ay isang nobela na isinulat ni Dr. Jose P. Rizal na ilathala sa Gent, Belgium noong 1891. Araw-araw ay abala siya sa pagre-rebesa at pagpapaganda sa manuskrito ng El Filibusterismo para maihanda na ito sa paglilimbag. So, sinimulan niya ang pagsusulat noong October 1887 habang nagsasanay siya ng medisina sa Calamba. At nang sumunod na taon, noong 1888 sa London, gumawa siya ng ibang pagbabago sa Banghay, flat at iniwasto ang ilang kabanataang naisulat. At sumulat pa siya ng karagdagang kabanata sa Paris at Madrid at tinapos ang manuskrito sa Biart. Noong March 29, 1891, sa kabuuan ay inabot siya ng 3 taon sa pagsusulat ng kaniyang ikalawang nobela at ito ang El Filibusterismo. Si Rizal ay umalis sa Brazil noong Hulyo 5, 1891 para pumunta sa Gent, Belgica. So ang Gent ay isang sikat na lungsod na may universidad. Sa madaling salita, naglakbay si Rizal patungo sa isang bagong lugar sa Belgica, isang lungsod na kilala sa edukasyon. Ang paglipat na ito ay naganap noong Hulyo 5, 1891. Ang tao ay lumipat sa Gent dahil sa dalawang pangunahing dahilan. Una, mas mura ang pagpapalimbag sa Gent kumpara sa Brazil. Ibig sabihin, mas makakatipid siya sa kanyang negosyo kung magpapalimbag siya sa Gent. Ang pangalawa ay gusto niyang iwasan si Petit Suzin dahil may posible na magkaroon siya ng problema o hindi niya nais na madistract sa kanyang trabaho. Kaya nagpasya siya na lumipat sa Gent para magkaroon ng kayapaan at maituon ang kanyang pansin sa kanyang trabaho. So, mo ni si Petit Suzin Zacaboy. Kani si Suzin Zacaboy ay isang tauhan sa nobela ng El Filibusterismo ni Jose Rizal. Siya ay isang magandang babae na nakilala ni Isagani, isang estudyante sa Universidad ng Santo Tomas. Si Suzin ay nakatira sa Paris at isang makata rin. Ang relasyon nila ni Isagani ay maikli at puno ng pagnanasa. Sa nobela, si Suzin ay isang simbolo ng kagandahan at pag-ibig. Ngunit siya rin ay isang paalala sa maikli at pabago-bagong kalikasan ng buhay. Sa Gent, nakatagpo siya ng dalawa niyang kababayan na sina Jose Alejandro na mula sa Pampanga at Edelberto Evangelista mula sa Manila, na kapwa nag-aaral ng enerhiya sa kilala sa buong mundo ng Universidad ng Gent. Dahil na rin sa limitadong pundo, naninirahan si Rizal sa bahay na may mababang paupa at si Jose Alejandro ang kanyang kasama sa kwarto. Naging matipid at masinop sila sa pamumuhay. Yaon lamang sa pangunahing pangangailangan ang natutugunan nila. So, para lalo silang makatipid, sila na mismo ang naghahanda ng kanilang agahan sa loob ng kanilang kwarto. So, pagkaraan ng ilang taon, sinama ni Alejandro na naging general noong digmaang Amerikanong-Pilipino noong 1899 to 1902 sa isang inhenyero sa kanyang talambuhay ang kanyang buhay sa Gent. Nang makarating si Rizal sa Gent, Belgium, ay agad siyang naghanap ng isang imprentahang magpapalimbag ng kanyang nobela, ang El Filibusterismo. Gusto niyang makahanap ng imprentahang may mababang halaga para magpapalimbag dahil limitado ang kanyang pera. Nais niyang maipalabas ang kanyang nobela sa murang halaga para maabot ng maraming tao ang kanyang nobela. Sa wakas ay nakahanap siya ng isang publisher na handang maglimbag ng kanyang libro. Ang publisher na ito ay ang F. Meyer van Loofres na matatagpuan sa 66 Calle Vianderen. Ang maganda pa, pumayag ang publisher ng bayaran ang mga tao ng paunti-unti o patingi-tingi. Ibig sabihin, hindi niya kayang bayaran ang lahat ng halaga ng sabay-sabay. So, si F. Meyer van Loofres ay isang kumpanya na naglilimbag ng mga libro. Parang isang pabrika na gumagawa ng mga libro mula sa mga papel at tinta.
Habang inilathala ang kanyang libro, ay nagkaroon siya ng matinding problema dahil naubusan siya ng pera. Ang hinihingi niyang tulong mula sa kanyang mga kaibigan ay hindi pa dumating. Pero nakakuha siya ng pera mula kay Basa at 200 pesos mula kay Rodriguez Arias na nakukuha mula sa kopya ng Successos ni Morgan na ibininta sa Manila. Ngunit naubusan din siya ng pera at kailangan niya ng malaking halaga para mabayaran ang imprenta. Sa madaling salita, si Rizal ay nagkakaroon ng problema sa pananalapi habang ginagawa ang kanyang libro. Kailangan niya ng pera upang matuloy ang paglalathala nito, ngunit kulang ang kanyang pundo. Mulat si Rizal kay Basa sa Gent noong Hunyo 1891, naghihirap siya sa pananalapi dahil sa paglalathala ng kanyang aklat. Naisanlan niya ang kanyang lahat ng alahas at nakatira siya sa murang silid at kumakain sa murang restaurant para makatipid. Nag-aalala siya dahil malapit nang matigil ang paglalathala ng kanyang aklat kung wala siyang matatanggap na pera. Noong Agosto 6, napilitan na si Rizal na ipatigil ang paglilimbag ng kanyang nobela dahil wala na siyang perang pambayad sa imprenta. Sa sulat niya kay Basa na sa Hong Kong, sinabi niya na halos tapos na ang paglilimbag ng ikalawang bahagi ng No Limit ang Hirina na sa pahina 112 na siya dahil wala na siyang natatanggap na pera at maraming utang na sudat napilitan na siyang itigil dahil nabaon na siya ng utang at kalahati lang ang natapos sa libro. Ang paglalathala ng No Limit ang Hiri ay naging mahirap para kay Rizal at ang paglalathala ng El Filibusterismo ay naging mahirap din sa kanya dahil naubusan siya ng pera sa Gent at sudat nagkaroon siya ng kaparehong kaparanasan sa Berlin noong taglamig ng 1886. So dahil sa paghihirap, muntik ng sunugin ni Rizal ang manuskrito ng El Fili katulad ng ginawa niya sa Noli noong nasa Berlin pa siya. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na iyang naagian is nagawa ni Rizal na may lathala ang El Filibusterismo sa tulong ni Valentin Ventura, isang Pilipinong nagtatrabaho sa Gent. Si Valentin Ventura ang nagbigay ng pananalapi at suporta upang matuloy ang pagpapalimbag ng nobela. That's why si Valentin Ventura ang nagtabang sa iya para mapalimbag ang iyang nobela nga El Filibusterismo. Sa wakas ay nailabas na rin ang imprenta ng El Filibusterismo noong Setyembre 1891. So nailabas na ang imprenta ng El Filibusterismo at ngayon si Rizal ay masayang-masaya at kaagad siyang nagpadala ng 2 kopya sa Hong Kong, isa para kay Basa at ang isa ay para kay Sixto Lopez. Sa Paris, kay Valentin Ventura na nagbigay sa kanya ng kakailanging pundo para matapos ang paglilimbag sa nobela, ang ibinigay niya ay ang original na manuskrito sa isang kopya na nilagdaan niya at ipinadala niya ang ilang komplementaryong kopya kina Blumeret, Mariano Ponce, G. Lopez Gina, T.H. Pardo de Bavera, Antonio at Juan Luna at ibang kaibigan pa niya ang kanyang pinadalhan ng komplementarong kopya. Ang paralalaan na nagsasabi na kahit nakakulong si Rizal ay hindi niya nakakalimutan ang 3 pare na sina Padre Mariano Gomez, Jose Burgos Jacinto Zamora na mas kilala bilang Gomborza. Sila ay ginarote, pinatay sa pamamagitan ng pagbigti at bagong bayan ngayon ay Luneta noong Pebrero 17, 1872. Ang kanilang pagkamatay ay naging simbolo ng pang-aapi ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Ang original na sulat kamay ni Rizal, ang novelang El Filibusterismo ay nasa Filipiniana Division of Bureau Public Libraries sa Manila. Ang gobyerno ng Pilipinas ang bumili nito kay Valentin Ventura sa halaga ng 10 milyon. Binuo ito ng 279 pahina sa mahaba papel. Ibig sabihin, ang manuskrito ay isang koleksyon ng mga pahina
na isinulat mismo ni Rizal at ito ay mahalaga dahil ito ang original na version ng nobela. Ang sinasabi ni Ferdinand Blomeret ay madaling isipin na ang mga rebelde ay may lihim na nakikipagtulungan sa mga priel at mga taong ayaw pagbabago. Dahil dito, hindi sinasadya na napalagapin ang idea ng rebellion sa buong bansa or hikayatin ang lahat ng taong Pilipino na maniniwala na ang tanging paraan upang magkaroon ng kalayaan ay paghihiwalay mula sa Espanyol.